May mapapansin kayo eh. Halos kaparehas, same na same talaga sila ng disenyo ng CE5 ng Ace. Wala silang kinaiba oh. Kasi tanda ko ito. Ito, tapos yung dito 680 ito. Yan, dito. Ito kadalasan na susunog. Ayun, for today's video, bali meron tayong dayong unit. Dayo kasi galing pa siya ng Cavite. Ito yung address niya. Shoutout na lang kay Sir ayun o, Florante Gallardo. Yan, Imos, Cavite. Bali, dalawang unit itong dinala sa akin. Isang CE5 tapos isang Reworal na Pro 75 na model niya. Ang issue nito, medyo nakalimutan ko yung pagkasabi ni Sir. Basta meron siyang mga deal eh. Katulad sa mga previous vlog natin, yung pinipix bias natin, mag-add tayo ng mga power transistor, kung meron siya blanco, maglalagay ng fuse kapag wala siyang fuse. Yun yung deal na pinag-usapan namin dito, kasama pati yung CE5. Unang-una sa lahat, siyempre magpapasalamat tayo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo rito sa akin, sir. Kahit malayo yung Cavite, sinadya mo pa talaga rito para magpagawa lang sa akin. Shoutout sa inyo. Titest bag muna siguro tayo nito para sigurado, para mag-ingat tayo. Mahirap na. Ayan, bago natin simulan yan, siyempre promotion agad tayo. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Hanap lang ako ng kukunin ko lang yung bulb. Ito yung bulb natin. Ito, dito ko muna ipwesto kasi dito yung alaga natin. Ayan, naka-on na yung bulb. Tapos switch on natin. Ayan. Ba't naka-clip yung isa oh? Ulit nga. Nag-relay. Pero ba't naiwan yung clip na isa? Okay, may problema yata to. Oh. Ito yung tama na clip muna. Tapos pag nag-relay na, saka babalik yung mawawala yung clip sa kanya. Magulo Teka lang, baklasin ko muna yung takip. Tanggal ko na yung takip. Yan. Sa totoo lang guys, first time kong makagawa ng Reworal. Ngayon lang ako nakatanggap ng Reworal. Tapos yung padon, hindi ko pa nga nasubukan yan, or hindi pa ako nakatanggap niyan. First time. And then, ito yung laman loob niya. Okay rin oh. Gold na gold din yung capacitor niya. Parang, yan oh. Value ng capacitor is 80 volts na 10,000 microfarad. Bali 8 pieces siya. Tapos ito yung board niya. Oh, may napapansin ba kayo? Ako kasi sa dami ng ginagawa kong amplifier, kaya halos napapansin ko na yung disenyo halos magkakamukha lang. Yung ito tsaka yung CE5 halos parehas. Ayaan nyo, gawan ko ng review to, ikumpara natin. Compare natin sa CE5. Oh, may kulang na isang transistor. Tingnan natin. Oh, kulang nga ng isa. Yun yung sabi ni Sir na kasama sa deal namin, yung magdadagdag ng power transistor, isang pares. Parang sa LX20 ba? Hindi lang LX20, yung ibang unit pa. Sinuggest ni Sir sa akin na kung maaari daw maglagay ako ng fuse. Kaya pinag-aaralan ko kung saan ako banda maglalagay ng fuse dito. Wala kasi siyang taniman ng fuse oh. Oo, wala. Kasi ang protection yan, yan yung mga diode na yan. Kaso ang problema, katulad sa CE5, butas na yung board, sunog-sunog yung board, yung diode buo pa rin. Kaya pinagpaplanuhan ko ito kung paano ko siya gawan ng fuse. Yan, para safe sana. Dito sa may board ng power supply, wala naman tayo mapaglagyan. Bahala na. Ngayon, ipakita ko sa inyo, sukatan natin ng biasing to. Resistor natin, naka-range ng 2.5. Ayan, tapos natin. Okay. O, ayan. On na siya. Pansinin nyo yung bias niya. Parang normal naman kasi nasa 0.25 yung bias eh. Parang sa may LX20. Ito, mas makita. O, ayan. O, ayan o, nasa 0.25 o. Normal bias niya. O, 0.25. 0.25. 0.25.
Oh, di ba? Tapos ito naman yung kabila. 0.25 din ito eh. Oh, ayan oh. Pares lang oh. Walang kinaiba oh. Kasi ang kwento ni sir, bagong-bago ito. Noong December niya lang yata yung nabili ito. Ang gusto niya lang mangyari is papatibayin daw agad. Yung supply niyan, ayan oh. Bali, naka 2 tires pala din ito. 79, 39.5, 0, 39.5, 79. Taas din supply na. Halos katumbas nga talaga ng CE5 siya. Binaklas ko na yung isang board. Dito yan sa channel 1 or channel A. Ito. Yan. And then, napapansin ko talaga or napansin nyo sa mga kapwa ko technician yan na makapanood nito. Ano, may mapapansin kayo eh. Halos kaparehas same na same talaga sila ng disenyo ng CE5 ng Ace. Parehas talaga sila oh. Ang gagawin natin dito is magdadagdag tayo ng isang power transistor dito. Tapos pag nadagdagan na yan, try ko munang i-fix bias. 0.25 ang papalabas natin. Tapos ipahuli na natin yung diskarte sa paglagay ng fuse. So ngayon stay tuned lang kayo, maglalagay lang ako ng or magdadagdag lang ako ng power output and then mag-fix bias dito. Nagdagdag na ako ng power transistor. Ito. Saan ba yan? ito and then ito. Value nito is C5200 and then A1943 lang naman. Tapos nag-fix bias na ako. Ito yung trimmer tinanggal ko. Halos parehas talaga sa CE5 kasi value nito is 501 din. Medyo namuti lang siya dahil napunasan ng thermal paste, pero 501 yung value nito. Tapos kahit dito sa may board is naka-indicate naman eh, 501. Yan, subok muna ako sa may 330 ohms. Try muna natin sa 330 ohms, tingnan natin kung ano magiging kalabasan ng biasing niya. So ngayon ibabalik ko lang muna itong board tapos magsusukat tayo. So ngayon guys, bali ito, nabalik ko na yung board. Ngayon magsusukat tayo. So overtime na ako, 7:56 na ng gabi. Okay, yan. Nagtataka talaga ako dito, papalit sila. Hayaan muna natin yan. Focus muna tayo dito sa may main board. Ngayon 330 ang nilagay natin na bias 330. Tingnan natin kung ano lalabas sa tawas. Ito. Ngayon magalaw yung camera natin, one man game tayo eh. Wala, ang baba na bias niya. Halos nasa 0.15 lang, hindi pa nga umabot. Ito yung stock niya. Stock to may trimmer pa dyan sa ilalim mo. Yan, stock to. Ito yung stock niya. Nasa 0.25 siya eh. Ayan nasa 0.25 talaga siya Dito, yung nilagay natin na 330, halos mababa. Yan. Ngayon, i-adjust natin yan. Ganun lang naman pagkakalibrate eh. Sa mga solid follower subscriber natin, kabisado na nila yung mga ginagawa natin. Ayun, ang gagawin ko is, imbis na 330 yan, gawin nating 220. Try kong ito 20. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan. So ngayon guys, bali tinanggal ko na yung 330. Nilagay natin is yung 220 na. Yan, 220. Red, brown. Ngayon, try natin ulit. Yan. Nag-on na siya. Magsukat tayo ulit. Tapos kumpara natin yung stock against sa may nilagay natin na biasing dito. Yan siya 0.25 0.25. Tingnan nyo yung nakatutok ng tester natin lipat natin dito. Yan 0.25 Ngayon lipat tayo sa may kabila. Ito stock nito. Yan pa rin yung trimmer yung kulay dilaw na yan. Ngayon pakita ko sa inyo. Ayaw niya. Yan 0.25. Pares na parehas walang labis, walang kulang Yan 0.25 dito. 0.25 Ayan 0.25. Pasensya na sa tester natin. Nag-antay pa ng sponsor. So ngayon, bali yan na yung fixed bias na lalagay natin. Yung 220 na yan. Tapos nag-add tayo ng power transistor. Ang gagawin natin na next step is ito naman yung kabilang channel. Bali magdadagdag tayo ng power transistor dyan. Tapos ipipix bias na rin natin. So, anong value dito, yun din ilalagay natin na value dyan. Na backlash, nadagdagan ko na ng power transistor. Ito ito yung medyo iba yung kulay. May nakasulat. Itong stock nya wala man lang nakasulat
Yan. Magandang klase yung nilalagay natin na transistor. Masulat pa nga sa Japan, no? Malinaw pa. Oh. Tapos, yan yung fixed bias na ginawa natin. Ano? Para sa may isa. Ito. So, ngayon, sukat ulit tayo. Ayun, dito. Okay. Dito, matula. Oh, ito. Oh, ayan. 0.25, Parang stock niya lang, oh. Oh, ito yung bagong dagdag natin na transistor. Ayan, 0.25. Tapos, lipat tayo sa kabila. Oh, 0.25, same na same. Ito yung bagong transistor na dinagdag natin. Oh, meron din. Ayan, bali okay na siya. Ang susunod na lang na gagawin ko rito ay maglalagay ng fuse kasi pinapalagyan sa atin ng fuse to. Ang tanong, saan natin nilalagay? Ngayon, gagawan ko muna ng diskarte to. Sana tama yung diskarte na ginawa ko. Dahil wala tayong mapaglagyan dito, wala tayong mapaglagyan dyan. Ayoko na rin naman tanggalin yung diode na nakalagay, yung mga fast recovery diode na yan. Ito na lang ginawa ko diskarte. Dito na lang ako naglagay ng fuse. Sa mga master dyan, comment ka kayo dyan sa may comment section kung tama itong ginawa ko. Naglagay na lang ako sa may side ng high positive and then high negative. Yan, ito. Papunta to dito sa may stepper nya. Yan, dito ako naglagay, negative, positive. High positive, low. Hindi pala, mali. High positive, high negative. Yan, yung nalagyan natin. Same sa may kabila. Kasi yung kasunod niya na pula, yung pula na isa na yan, low naman yan, low positive. Tapos yung isang dilaw is low negative. Yan, sana tama. Kung tama yung ginawa ko, comment na lang kayo dyan sa may comment section. Kung mali, sige, suggest kayo dyan kung anong mas magandang gawin natin sa paglagay ng fuse. Dito na lang kasi wala tayong mapaglagyan. Dito sa board hindi pwede, wala na tayong paglagyan. Dito na lang. Tapos ang gagawin ko dyan is ito, lalagyan ko siya ng shrinkable tube para mas safe naman siya, di ba? Tama yung ginawa natin. Yan, ininit ko yung shrinkable tube. Yan, tapos tinalian na rin natin para hindi naman siya sagwa tingnan. Ngayon, naglagay ako ng audio source. Hindi na ako naglagay ng speaker kasi mag-alas 9 na, 8:53 na ng gabi. Nakakaya naman, magpapatugtog pa tayo. Bali pa sa bukas pa na yung paglagay ng speaker. Sa ngayon, ito lang muna, audio source lang para malaman natin kung merong audio na lalabas dito. Ayan. Maglagay tayo ng audio. Ayan, meron siya, Volume natin tong cellphone natin. Meron siya lumalabas na signal na para sa audio niya. Tapos ditong isa, channel 2. Meron din naman meron, para sila meron Pero nagtataka ko naka-protect pa rin siya O maari suyurin ko muna yan. Dito yan sa may relay section nya. Yan, dyan, baka may mga kinalawang dyan or may mga nasira na parts. Yan, itong side na to. Yan, relay section yan pa dito sa channel na to. Tapos yung sa kabila naman dito, papunta naman siya dito. Kasi yung soft start niya ito soft start niya ito May isang pirasong thermistor na yan. Wala, ayaw niya matanggal pero normal yung audio Yan. So ngayon, stay tuned na kayo. Bali, magsusuyod muna ako nito. Mambihira Ayan, babaklasin ko lang muna ito and then susuyurin natin. Minsan kadalasan yan, sira yan yung mga 551 na transistor. Tingnan ko muna itong relay section nya. Ito na, day 2, pangalawang araw natin. Umaga na ngayon. Bali, binaklas ko lahat ng transistor na yan, yung maliliit. Yan, lahat ng 551 na yan, binaklas ko. And then, meron ako nakitang isang sira. Ito. Sira ito. Yan, kaya nagpo-protect dito na okay naman yung pinaka-amplifier. Paano ko i-test to? Wala tayong stand. Sige lang. Gawa natin ng paraan. Yan dito. Dapat negative lang yan. Dito, tingnan nyo.
Oh. Oh, dapat negative to eh. Binaliktad natin yan, meron pa rin. Oh, di ba? Ulitin ko, baliktarin ko ha. Dapat hindi dapat magkakabaliktad yung palo diyan. Ito. Oh. Ba? Meron. Oh. Oh, sira. So ngayon, bali papalitan ko lang muna ito. 551 lang naman ito. Sa relay, 551 na nakalagay diyan. Yan oh. Ngayon, papalitan ko lang tong isa na ito. Nung pinalitan ko ng mga transistor na maliliit, may sira na isa doon. Pag on ko, ganun pa rin. Nawala yung nawala yung ilaw dito. Tuluyang nawala, hindi na siya nabubuhay. Hanggang sa sinuyod ko na sinuyod, sira pa rin yung relay. Meron siyang sira na relay. Ito. Yung paa, kailangan kasi nito connected to sa protect yung isang paa nito eh. Hindi ko alam kung paano nangyari. Nagpati ako naguguluhan. Basta pinalitan ko. Pinalit natin is yung sana yun? Sa Broadway. Kapares yun Sana yung Broadway ko kanina. Yan, ito. Yan, ito yung kinabit natin, Broadway. Ngayon, okay na. Tapos ito pala, pinalitan ko yung makinalawang na yun na 2.2. Pinalitan ko na rin para isang gawaan lang. O yan. Ayun, okay na siya. Dapat ganyan. Protect muna. Pag relay, mawawala. Yan, okay na. Tapos may nakakabit na speaker ito. Yan, doon, 4 na speaker yung binubuhat niya. Tapos itong audio source natin. Ang ganda talaga ni Joson, no? Abangan nyo sa vlog natin o reels natin. Kukuskusin natin tong kukuskusin natin itong transformer ni Joson. Yan, cellphone yung isang audio source natin. Oh, ito na. Yan. Tapos ito yung actually okay naman eh. Kahit naka-protect siya, umilaw yung protect, may audio pa rin eh. Oh, yan. Oh. Yan. Normal na. Tapos, balikan natin yung mga ginawa natin. Kasi ang usapan dito, yung deal namin ni Sir is mag-add ng power transistor. Bukod dun sa sira niya, package. Ito yung dinagdag natin. Ito, isang pares dito, tapos isang pares din dito. Tapos fixed bias. Yan. Tapos ayun, doon sa ilalim. Tapos naglagay tayo ng fuse. Yan, ganyan lang ang ginawa natin na paglagay ng fuse. Yan. Ganyan siya. Ayun. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sana nakapagbigay idea ako tungkol sa ganitong unit, yung Reworal na Pro 7.5. Yung pag-fix bias. And then siyempre yung importante rin doon yung trouble na tulad yan, yung naka-protect, di ba? Normal naman yung amplifier, normal yung signal, tapos nagpo-protect siya, is focus kayo sa may relay section. Wala yung relay niya rito eh. Nandito yung relay niya, ito sa may power supply niya. O yan lang. Sir from Cavite. Bali, ano ba to? General Trias or Imos, taga Imos Cavite pala si Sir. Yan, bali okay na yung Reworal na power amplifier mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Bali susunod ko na lang yung isa pa. Yan, CE5 naman yan. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpapa-repair along sa OU Quezon City number 61 Don Julio Gregorio Street sa OU Road sa OU Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.